Hello mga beshi! Share ko lang sa inyo kung paano kami mabilis nakapagpakasal ng asawa ko sa China. Pero first of all, mas maigi magtanong kayo dun sa munisipyo kung saan pinakamalapit yung huko ng asawa ninyo. Tapos, mag-inquire na rin kayo sa Philippine Embassy na pinakamalapit sa inyo or nasa sakupan ng lugar ninyo kung ano yung mga requirements na kailangan sa pagkuha ng legal capacity para ma-prepare nyo na ahead of time. Kasi ang legal capacity ata matagal makuha. So, dapat kung may plano kayong magpakasal, habang nasa Pinas pa, ayusin na ang mga dapat ayusin para pagpunta nyo dito sa China, hindi kayo magahul-gahul sa oras. Kagaya nung iba, 14 days lang tourist visa nila, tapos mag-extend man sila, 10 days lang binibigay, minsan hindi pa pinapa-extend, ganyan. Iba-iba kasi ng policy bawat city dito. So, kailangan mas maganda mag-inquire na muna kayo. So, ayun. Yung sa amin naman, yung sa experience ko naman, bago ako pumunta ng China, pinrepare ko na yung kumuha ako ng NBI, Senomar, tsaka birth certificate, at tsaka nag-prepare ako ng single affidavit, notaryo ko siya, tapos pumunta ako sa munisipyo, sa may RTC, kumuha ako ng CANA or ng Certificate of Authority for Notarial Act. Nung meron na akong CANA, so yung 4 na document na yon dinala ko na sa DFA para sa apostille. Kasi kailangan naka-apostille lang inyong mga documents para magamit ninyo sa ibang bansa. So, nung nasa China na kami, pumunta kami ng asawa ko doon sa pinakamalapit na munisipyo kung saan yung huko niya. And then, pinakita namin lahat yung mga documents na dala ko. Tinignan lang nila yung NBI tsaka yung birth certificate. Kinuha nila yung Senomar at saka yung single affidavit. Hindi na sila naghanap ng legal capacity na galing sa PH Embassy. So, sinabihan kami na kailangan ipatranslate yon kasama yung passport ko. So, kinontak ng asawa ko kaagad yung kaibigan niya na malapit lang sa amin, dun lang sa may Xiamen na nagtatranslate ng document para i-translate. Tapos kinabukasan, pinadala na kaagad yung original na mga translated documents. Tapos, bumalik kami sa munisipyo. Pero, sa labas doon, nagpa-picture muna kami. So, nakapambahay pa nga kami nun nung mga time na yon. Walang kaayos-ayos as in. Tapos, pagbalik namin dun sa marriage registry, pinasa namin lahat ng documents, fill up ng form yung asawa ko, tapos pirmahan, ganyan. Tapos wala pang 30 minutes, siguro mga 20 minutes lang, okay na. Binigay na sa amin yung tig-isa naming red booklet. Tapos meron lang doon photo booth dun sa tabi ng marriage registry, pwede kayong mag-picture-picture doon. So yun, nakapambahay kaming dalawa habang nag-picture-picture. At yun pa lang, picture na pinagawa namin sa photo studio sa labas ng munisipyo ay, yun pala, yung i-attach dito sa red booklet. Hindi naman sinabi ng asawa ko. Buti na lang magaling mag-edit yung pipicture doon. Oh, huwag niyo nang tignan kasi pai kwa. Tapos, ayun, yun lang ang payo ko sa inyo, kumuha kayo ng legal capacity kasi pag nag-report of marriage kayo, hahanapin sa Philippine Embassy yung mga documents na isinabmit ninyo nung kinasal kayo. So, parang kukuha ulit kayo ng panibagong documents. So, para hindi kayo paulit-ulit, mas maganda, kumuha kayo ng legal capacity para hindi kayo pagalitan sa Philippine Embassy. Kasi ako pa sa why nag-shortcut ako. Pero kung gahol naman kayo sa oras at gusto ninyong mag-shortcut, di mag-shortcut kayo. Pero make sure na yung marriage registry dun sa city na pupuntahan ninyo ay tatanggapin yung mga documents na dala ninyo. Kasi nga, inuulit ko, iba-iba ang policy bawat city. So, yun lang ang mga sinabmit ko. Sana makatulong. Kung meron man kayong tanong, pwede nyo akong i-message. Nagre-reply naman ako kaagad, basta hindi lang ako busy. Yun lang mga beshi. Bye-bye!